Okay, hi guys, good morning. So, upon customer's request, and marami din nagtatanong sa akin. Siyempre nagbebenta ako, tsaka nagpo-post din kung paano ko naparami yung mga halaman ko. So, tuturo ko sa inyo kung paano mag-propagate. So, first, yung pinakamadali, yung division, or isi-separate mo lang yung babies from the mother plant. So, ito is Aglonema rotundum tiger. So, ito yung mother stem niya, tapos ito yung baby niya, isa and dalawa. Kaman to kung kita nyo. Gagawin lang natin, oops, may lumabas na roots na dito. Isi-separate natin yung mga babies. Ito yung pinakamadali. Ayan. So isang ano lang to isang method ng propagation lang to. Marami pang method. Although halos similar naman. Separate lang natin. Ito kasi importante, alam nyo to. Dahil kapag gagawin nyo din yung ibang method na propagation, babalik din kayo dito. Lagi nyo din lang isi-separate yung babies from their parents. So, alisin lang natin yung lupa niya. So, itong ginamit ko na medium. Sorry, madami sasakyan maingay dito sa harap Yung ginamit ko na medium is soil. Tapos may rice husk din siya. Rice hull. Yung ipa, balat ng palay. Pero konti lang yung mix niya. Pero yung mix kong gagamitin, tong bago, dito sa side, mas marami na yung ipa. Mas maganda kasi pag mas marami yung ipa, mas buhagag yung lupa. So kahit na maganda pa yung lupa nyo, loam soil, tas buhaghag, maganda pa rin haluan nyo ng ipa. Magkano lang naman ipa. Hindi kayong umorder sa pinakamalapit sa inyo, ganun, or manghingi sa kapitbahay, kahit saan. Kahit saan nyo gusto. Nasa inyo yan. So, alisin lang natin to. Kung ano niya. So, may teknika akong ginagawa. Nilulublog ko to sa tubig tapos ginaganon-ganon ko siya. Para maalis. Kaso yung timba kong gamit ngayon, may nakalagay na abono. Abono mix. So, ito na yung pandidilig ko agad. Isang timba, may abono agad. So, tignan nyo, medyo puti siya. Nag-settle na konti kaya malabnaw. Isang basong abono ilalagay natin sa isang timba na puno ng tubig. Ilang liters ba to? This is 12 liters no. Tapos i-mix mo lang hanggang sa malusaw lahat ng abono, ganun. And ang pandidilig mo din, pag na-mix mo na, isang baso lang din per pot. Pag malaki-laki yung paso mo, pwede naman dalawa. Pero pag namatay, nasobrahan mo na. So isa lang dapat talaga. So lilinisan ko lang to. So yun. Nalinisan ko na siya. So kita nyo na. Tips, no? Para mabilis lumaki yung isi-separate nyo. Iwasan yung maalis yung mga ugat. Number 1 yan. Although mabubuhay sila kahit konti yung ugat, kahit walang ugat, kahit isang ugat. Very important, marami yung ugat niya na hindi sila ma-damage. Kasi let's say itong ugat na to, itong root niya na yan, hinalis ko. Ayan. O imbis na yung energy na gagamitin niya, imbis na yung energy na galing sa sun, tapos galing sa abono, sa tubig, is gagamitin niya para magpatubo ng bagong dahon, para mas mabilis at mas malaki. Gagamitin niya ulit para maggawa ng bagong roots. O diba? So dapat yung mga roots mo intact pa rin. Ganun. Kaya alisin lang natin itong isang dahon kasi doon tumubo yung isang anak niya, isang suki. So, isa pa. Pag nag-separate tayo ganito tuturo ko sa inyo yung mali tsaka tama. So, una yung mali. Ito yung maling technique. Hahatiin mo siya sa pagkadikit niya sa mother. Wait lang Oops. Ano nangyari dito? Ba't nagkaganan? Okay. So, sorry na putol Anyway, just tignan nyo pa rin. So nakita nyo yung ginawa ko. Ito yung mother. Parang dito nakadikit. Chinap ko lang siya dito. Inalis ko. So hindi dapat ganun. Mali yun. Kasi dito sa inalisan mong part, wala nang tutubong bago dyan actually. Wala nang bagong suhing tutubo. So meron ka na lang dead stem. Ayaw mo ng ganun dead stem. So ang dapat na gagawin mo, tsaka kukunti na yung roots na ito.
ang gagawin mo dapat, isasama mo yung stem kung saan sila tumubo. Ang gagawin natin. So ayun. Kita niyo yan? Hindi ko siya, tama ko, masyadong maraming roots. So sinama ko yung ito yung mother stem niya. Sinama ko siya, ibis na i-chop ko siya dito sa gilid kasama itong stem kung saan siya tumubo. So dapat ganun, sasama niya yung stem kung saan siya dapat tumubo, kasi ngayon mas marami na tong ugat, mas kaya niya nang i-sustain yung sarili niya, hindi na siya babagal lumaki, ganun. Ayan, pero marami na rin siyang suhi, oh. So yun yung one, and ito yung mother. Ngayon itong mother, siyempre kukunti na yung roots niya, diba? Kasi nawalan, pinalisan mo ng dalawang babies, one and two. Okay lang naman, mabubuhay pa rin yan. Ang mangyayari lang ngayon, since nabawasan yung roots niya, baka maglalagas siya ng mga isa or dalawang dahon. So either unahan mo na, alisin na natin, pwede mo nang alisin yan, dalawa, or hintayin mo na lang. Malay mo hindi maglagas, diba, swerte. Ngayon pag tinanim mo itong mother, dapat all the way here, no? Hanggang dito sa part na to. Halos lahat ng stem niya dapat nakabaon sa lupa. Kasi lahat ng part ng stem na nakabaon sa lupa, mag-uugat yan. Diyan siya mag-uugat, dito sa mga stem niya. Tsaka yung mga nodes na ito tong nodes. Dito sa nodes, kung saan ko inalis yung dahon, diyan actually tutubo yung mga bagong halaman. So, sample natin dito. Ako, naputol na yun. Kaya mo na. Alisin ko tong dahon na to, no? Oh, kita nyo yung lumabas na node. Ayan. Ayan. Yung parang bukol na mali. Diyan lalabas yung bagong halaman. Kagaya na ito. Bumukol na siya. Lalabas na yan. So, pag tinanim itong mother ulit, same with the babies. Mother at babies, pag tinanim, so gagamitin natin yung bago kong mix. Ito siya. Kung napapansin nyo, mas marami siyang rice husk, no? Kasi pag gano'n mo kasi ito, buo na siya, eh. Pag ito naman, buwaghag pa rin. Mas maganda tong maraming mix. Lagyan natin dito. Lagyan natin ng mga 1 inch. Kasi hindi naman pwedeng nakadikit dito mismo sa paso, di ba? Kailangan mabalot siya ng medium nyo, kung ano man yung lupa, or ito nga, mix ng lupa at saka rice husk. Palagay natin siya dito. So for example lang to, no, kaya maliit yung gamit kong paso, pero dapat hindi maliit, hindi ganito, dapat malaki. So yan, pag tinanim natin siya, dapat baon lahat. So yan. So sorry hindi nakagitna, pero okay na yan, gets nyo na yung point. Siyempre pag tanim, kailangan diligan agad. Diligan natin siya dito. Ayan. So kung pansin nyo, lahat ng stem niya is nakabound sa lupa. Nakalabas lang is yung mga dahon na niya. As much as possible, malalim pa ka dapat, eh. Hanggang dito mo pa siya ibabaw, hanggang dito. Pero pwede na yan. Ayan. Bakit kailangan nakabaon yung stem? Kasi yung stem doon tutubo yung roots. Kailangan niya ng roots para lumaki, diba? Tsaka para magka-baby. Kasi usually yan, hindi nagkaka-baby kapag nasa labas. Dumadalang meron din nagkaka-baby pag nakalabas, pero yung baby ngayon hindi magkakaugat. Kung pansin nyo to, sorry na putol, itong baby na to, inalis natin siya, hindi kasama yung stem ng mother, di ba? Ang dami niyang ugat kasi nasa ilalim siya ng lupa. Meron yung mga nagkaka-baby nasa labas, kagaya nito. Pag ito nagka-baby dito nasa labas, yung baby niya walang roots yan. Hindi yan mag-roots pag nasa hangin. Kailangan nakabaon sa lupa or sa tubig, pero hindi na natin pag-uusapan yung sa tubig. Hindi ko nare-recommend yan actually. Masyadong mabagal. Subukan ko na siya compared sa lupa tsaka sa tubig. Yung parang 2 months sa tubig, 1 month lang sa lupa, mas marami pang ugat. So, pakita ko pa kayo.
Oh, ito sample. Kung kita nyo, meron siyang bibi dito. Nasa ibabaw ng lupa. Pero, walang ugat. Ngayon, paano mo itatanim yan kung walang ugat? Pwede naman, mabubuhay naman yan. Palakihin mo pa ng konti. Kaso nga lang, matagal. Kasi, yun nga, walang roots. Yung roots yung isang bumubuhay sa kanya. Imbis na yung energy niya, gagamitin niya sa pangdagdag ng dahon para lumaki yung halaman. Gagamitin niya muna yung energy niya panggawa ng roots, ng maraming roots bago siya ulit lalaki. Diba? So, imbis na lalaki na agad, titigil yung paglaki, gagawa muna siya ng maraming roots. So, babagal yung paglaki, pangit. Diba? Kaya maganda dapat, kagaya nitong mga to, dapat lahat itong buong stem nga, diba? Dapat nakabaon sa lupa. Pero, wala tayong malaking paso eh. So, ililipat ko naman to soon. Next, so yun. So, wala akong pagtaniman nito. Pero yun nga, gets nyo na. Pag tinanim nyo to, dapat baon hanggang dyan. Hanggang dito dapat nakabaon. Lahat. Halos pati yung mga dahon niya hanggang dito nakabaon dapat. Lahat ito below. Dapat nasa lupa. Huwag mong tatanim dyan na may nakalabas na stem. Huwag. Ganyan. Okay? Bakit? Para mag-roots. Lahat ng stem niya, mabilis lumaki. Next. Ihalo natin ito sa nalang natin. Paano naman pag yung tanim mo walang anak? Paano mo siya propagate? So, may ways tayo. Pwede alisin muna natin siya dito. Walang baby, di ba? Paano mo siya papadamihin? Wala kang separate. May mga variety talaga na hindi magaling mga anak pa. Parang ganun. Or depende sa condition kasi. Pag mataba yung lupa, ganun. Tapos maganda yung pwesto nila. Gusto nila yung lugar nila na nahanginan sila, hindi kulob. Ganun. Tapos hindi nasisira ng araw yung dahon nila. Ganun. Nagkaka-baby sila. So, depende rin sa condition kasi. Pero depende rin sa variety. May mga variety talaga na hindi magaling manganak. Itong Rotundum tiger, ito mabilis lang to dumami. Kaya common na siya. Pero, iporkit sinabing common, pangit na. Ganda pa rin yan, di ba? Pinaparami ko pa rin yan. Marami yan sa grotto namin, doon nang galing yan. Lilinisan ko lang siya. Ito na siya. So, actually may suhi na siya, isa. Ayan. Saan pa? Ito, roots to mga to. Ayan, tapos mayroong mga bukol na rin to. Oh, actually palabas na rin yung mga babies niya. Pero kunwari nga wala pa, di ba? Kunwari wala pa at kang magka-baby yung plant mo, gusto mo dumami agad. Pwede mo mapuwersa yan. Especially yung sa mga ibang aglonema, ganito na kahahaba, hindi nagkaka-baby. Pangit yung lupa, pangit yung pwesto nila. Tapos yung pagdidilig siguro hindi tama, parang namamalnourished sila. Pwede mong gawin is ikat mo dito sa bandang gitna. Ikaw mamimili depende. Since ito kukunti lang yung dahon, kahit konti lang yung ugat na matira, kaya niya mabubuhay siya. Kaya niya i-sustain yung buong plant. Pero kahit na wala ding ugat, actually mabubuhay pa rin pag kinat mo dito pataas, ganyan, wala nang ugat, mabubuhay pa rin yan. Mangyayari lang, maglalagas siya ng dahon. Kasi wala nang wala nang pagpapakain ng nutrients sa dahon mo Wala nang roots, ito na lang cut niya. Diba? Kumbaga ito yung mga bunganga, ito yung siya. Pag wala nang mga bunganga, isopagos na lang. Basta mahihirapan siya pag walang roots. Yun na yung point. So, at kakat natin siya, dapat may roots pa rin. Kung mas maraming roots, mas makakayanan niya. Pero mas kukunti nga lang yung nasa baba. Kukunti yung magiging babies niya. So, kakat natin siya dito. Tatansyahin ko na lang dito kung part. Ito. Mabubuhay ito. For sure. Kasi may roots Pero, ayun nga, medyo mas babagal lang ng konting paglaki niya. Kasi nabawasan na ito. Gagawin mo naman, para mas bumilis, pwede mong abunuhan. Ganun. Pero lang, halos same din. Diba? Pwede mo ring bawasan ng dahon. Babawasan natin to ng dahon. Ganun. Ganun yung ginagawa din ng iba Pag binawasan nila, babawasan din nila ng dahon. Tapos tatanim mo ulit to hanggang dito naman.
Hanggang dito mo siya itatanim dito. Yung halos pati yung baba ng mga dahon niya is nasa lupa na rin yan. Para lahat ng part na to is magkaugat. And yung mga nodes din niya na nakabaon sa lupa, may chance na magka-baby. At pag nagka-baby, magkakaugat. Hindi yung kagaya ng pinakita ko kanina na may baby pero walang ugat. Hindi mo ma-separate yun ng maayos, pangit. O, itong baba na part na to, magkakabibis na to. 100% for sure, magkakabibi yan. Papakita ko kayo ng sample. Na-sample natin. Wala ata tayong sample ah. Ay, meron yan. Okay, so ito proof. Skip nyo na lang. So itong video na ito i-upload ko ng buo. Hindi ko na ikakat. No? Bahala na kayo mag-skip. So ito is parang ganito. Pero ito kotse na. Ibang variety. Nagkakababy yan. Parang ganito. Ito siguro 1 month. Depende rin sa dami ng roots, no? Tsaka sa laki. Pag madami ng roots, mas mabilis na magka-baby. Mas mabilis lumaki pala yung mga suhi. May uod. Good siya mga yan, yung mga uod. Maganda yan sa plants. Huwag lang masyadong madami kasi madi-disturb naman na yung roots. Pa isa-isa lang, maganda yan. Kasi hindi nagiging tawag doon. Hindi pinamamahayan, nagiging well draining yung soil. Ayan. Hindi na-stuck yung tubig kapag may mga ganun, binubungkal-bungkal na lang sa ilalim ng lupa. So kagaya nito siya. Tingnan lang natin. So ito nga sobrang liit to. Kita nyo. Nung kinat ko to ganito lang. Nasa rin mga ganito. Kung ito mahaba, di ba? Parang pwede mo pa ito i-cut actually sa gitna dito. Pakita lang natin. Yan. Pwede mo pa ito i-cut. Kasi mahaba to eh. Parang kasi laki ng daliri ito. Pwede mo pa itong cut dito. Kagaya na ito. Maikli lang. Pero pwede kasi marami siyang roots. Matatabaw yung roots niya. Tapos magkaka-babies na siya. Yan. Tumubo sila dyan. Isa, dalawa. Sa parang 1 cm lang. Pero hindi ko recommended ganito pag di nyo pasanay. Kasi baka tamaan nyo yung nodes pag nagkakat kayo. Kaya, ganito lang muna. Basta siguraduhin nyo yung mga sa bukol-bukol na ganun. Huwag nyong matatamaan yung pag nagkat. So, gagawin natin next is, babalik ko lang to. Siyempre, balik natin to. So, bakit ang lalim? Tanong nyo. Kasi, pag lumalaki yan, ito nga, nagkakaganto, lumalaki yung stem. Hindi ko na kailangan ilipat ng paso. Nasa ilalim siya, habang lumalaki yung stem. Ito pala, hindi nyo pala nakikita. So yan, di ba? Kaya medyo malalim yung pagtatanim ko. Yan, kung titignan nyo, medyo malalim. Para kapag habang lumalaki itong mga to, is, dinadagdagan ko na lang ng lupa itong pat nya. Yun nga, ang goal doon is, yung stem nya, nasa ilalim lagi ng lupa. So sa mga tanim natin, pwede nyo silang laliman ng pagkatanim yung mga aglaws nyo para lahat ng stem nila is dapat nasa lupa. Yun yung goal nyo. Pag nasa lupa, magkaka-roots, magkaka-babies. Yan. Didiligan ko na siya. Basa kanina yung soil niya, pero pinalitan natin ng bagong soil. Hindi basa. So, didiligan ko siya. Yung pinandidilig ko, may kasamang abono to. Ayan. Goods na ulit yan. Set aside natin. Tatanim natin to. Ayan. Wait lang baka hindi na pala kita sa camera. Dito.
Balik natin yung dating lupa niya. Lagyan natin bago. Mas maganda tong bagong mix cake. Marami siyang rice husk. Halo natin dito sa dating niyang lupa. Yung rice sauce nyo pala, dapat huwag masyadong bago. Yung asin kakaano lang, kakaalis lang sa palay, tapos lalagay nyo sa halaman nyo. Pwede yun pag may halong lupa, tapos lagyan nyo abono. Ganun. Pero pag as in 100% na ganun lang, hindi kakayanin ng ano, masyadong acidic. Hindi kakayanin ng halaman mamamatay. Ayan, lagyan natin sa lupa. Mga 1 to 2 inches yung taas. Patong natin to. Ayan. Medyo push down natin para lumalim. Lalagay ko na yung dating lupa niya for the sake of example. Pero dapat yung bagong lupa niya lalagay ko. So maraming dumadaan ng sasakyan. Sorry. I hope naririnig nyo pa rin ako. Sana naririnig nyo pa rin yung sinasabi ko. So yan. Technique rin pala no, pag ganito yung paso nyo, sa edge, sa corners niya, dun sa may kung saan siya nag-fold, push down nyo yan. Pupush down nyo dyan sa may edge, sa may corners niya para masiksik yung lupa niya. Tsaka mas mag-form yung ano, itong paso mag-form ng pabilog. Sa corners sa edges. So, yung lupa niya. Hop, hindi natin itong bago. O, ayan. Diba, halos lahat ng stem niya is nasa ilalim. Kung kanina, diba, andito, maraming exposed na stem. Ngayon, wala nang exposed na stem. And ito, magkakabibi na rin to. Tatanim natin siya. O, dito na lang sa nagalisan natin yung isa. Sorry kung medyo mahaba na yung video. Hindi ako ganun prepared eh. Basta sinasabi ko na lang yung mga nalalaman ko. Lagyan natin lupa ulit, 1 to 2 inches. Patong natin to. So dapat tama din yung orientation nito, no. Kung pag ganito mo siya kinat kanina, huwag mong tatanim pa ganito, huwag mong tatanim pa ganito. Although mabubuhay naman, parang masisiraan ng ulo to. Kasi dapat dito ako tutubo, bakit nakabaliktad na ako magagano. Maano yung plugs nahirapan para mas stress. Siraan ng bike mo. Maano lang yung stem nila, magliliko-liko. Yan, babaw natin siya. Ayan. So ayan na siya oh. So mula sa pinakadulo ng cut, yan siya. Ewan ko kung kita nyo. Papatungan nyo siya ng 1 to 2 inches din. Ayan. So yung natitirang space is around 1.5 inch. Ayan. So pupunuin na lang natin siya. Ayan. So siksikin lang natin ulit sa corners. Tusok nyo sa corner ng ano. Ayan. 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 Natin. Dagdagan mo lang. Okay yan. Okay na siya. Didiligan ulit natin. Yes, didiligan mo to. With abono. Okay lang din. Walang abono, okay lang din. Dati naman, di naman ako nag-abono eh. Sobra lang kasi to. Ayaw ko namang itapon. Kung nasa timba kayo na may abono, sobra yan eh. Ayaw ko namang itapon. Kaya pinadidilig ko na lang. O, ito pa. Ito pa, didiligin natin. Abono din. With abono din. Yan. Pwede na yun. Pero ang dapat, didiligan nyo siya hanggang sa tumutulo na sa ilalim ng tubig. Sige, soak wet nyo lang siya sa first na dilig. Pero syempre, pandidilig natin, pinandilig ko is may abono. Hindi ko naman siya pwedeng diligan na madaming may abono, mamamatay, no? So, isang baso lang. Basa naman na, lumalabas na sa ilalim yung tubig, pwede na yan. And, so yun yung isa, no? Cuttings. So, yung na-discuss ko na is yung separate mo siya sa mother, yung pinakamadali. Tapos yung isa is ano ba? Yung ikakat mo. Ito pa, isa. Paano pag ayaw mong ikat? 'Di ba mahaba na yung stem, tapos ayaw mong ikat.
Anong gagawin mo? Or, di ba kinat mo na sa ilalim, tapos mahaba pa rin yung stem sa itaas. Hindi mo naman na siya makat, di ba? Gagawin mo ganito. Ito. Ayan. Ba't may ganito? Kasi galing to, dati to ganito kataas. So, kinatan ko na siya. Nung kinat ko sa ilalim, mahaba pa rin yung exposed system niya, di ba? Kasi nga, masyadong mahaba yung pinagbilhan ko. Mahaba na yung exposed system niya talaga. So, anong gagawin natin? Ganito. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko ginawa. Ulitin lang natin. Alisin natin yung pagkatali. Alisin natin yung pagkatali. So bago lang to, no, kaya wala pang roots. Pero dapat mag-ugat na to. Ay, ito meron na pala. Nagugat na dito sa bandang ilalim. Ewan kung kita nyo. Ito yung kulay white dyan. Yan. Roots niya na yan. Yan. So nung kinat ko to, kagaya nung ginawa ko dun sa maliit kanina, masyado pa rin mahaba yung exposed system niya. Unless meron kang malalim at malaking paso, matatanim mo siya ng hanggang dito sa banda rito. Kaso wala ako. Anong gagawin ko ngayon? Mag-improvise. Gagawin natin, parang magdadagdag tayo ng papatasin natin yung paso natin, di ba? Ganito. So, at pag nagganon kayo, yun nga, pag nag-cut kayo, di ba sabi ko, magbabawas siya ng dahon kasi na bawasan yung roots niya. Hindi na pala ako kita. Ayan. So, hindi ko na pakita kanina, may nabulok na dito na root, ay na dahon. Ayan, dalawa ata yun. So ito, medyo on its way na rin para masira. Alisin na natin. Ayan, dali niya na lang malis. Kasi nasisira na din siya. So okay lang yan, di ba? For the sake, dadami naman ulit yung halaman natin. And siguro, bawasan pa natin ang isa. Ayan. Alisin natin ito para ma-expose yung stem at mag-ugat or magka-baby, hopefully magkaka-baby yan. So ito yung ano, plastic ng Mountain Dew or Sprite, 1.5 liters ganun, na soft drinks. So kakat ko lang siya, itaas siya kababa, and then cut na din yun sa gitna, nalagay dito. Ayan. O, diba? Parang tumaas na yung paso mo. Kaso nga lang sa bandang taas niya, lang natin yung dadaan. So, parang tumaas na yung paso mo. Kaso sa bandang taas niya, ganito na lang, may clear. And dapat, pag gumagawa kayo ng ganito, dapat transparent. Kasi gumawa na rin ako ng ganito dati, hindi transparent. So, hindi ko kita kung ano na yung nangyayari sa loob. So, okay lang din naman kung hindi transparent. Actually, pag mas dark, mas nag-promote ng roots. So, ewan ko kung ano yung logic ay science nito. Pero nakita ko rin sa internet mo. So, yun nga, nag-experiment siya ng sa tubig. Sa tubig siya nagpaugat, ganito. So, meron siyang cuttings, ganito. Pinaugat niya sa tubig. So, nag-cut siya ng marami. And, ang pinakamabilis nag-ugat is dun sa tubig na yung container niya is kulay black, hindi nakakapasok yung sunlight. And yun nga rin, yung heat is nakakatulong sa pag produce ng roots, yung init. Kaya maganda na yung mga black plastic natin is kulay black, kasi ang kulay black is nagtitake in ng light. So umiinit actually dito. Pag umiinit dito, nai-insight yung halaman na gumawa ng roots. So nakakatulong yung heat actually sa pag-produce ng roots. Dito lang sa ano niya, basta wag na masyadong na-expose sa init din na masusunog yung halaman. So pag may garden net kayo, maganda yun, garden net, kasi may pumapasok pa rin na light, pero hindi na siya ganun kasakit yung light niya.
na hindi na masusunog yung halaman, pero naiinitan pa rin sila. Gustong gusto nila yan. Yun yung perfect na ano sa kanila, perfect condition. So yun yan, lagyan natin ng ganito. Lagyan natin ng lupa. Oops. Gusto natin yung lupa na kinuha kanina. Ayan. Nakabatcha yung lupa ko dito sa side. Ayaw ko i-move yung camera. Papakita ko na lang pagkatapos. Ayan yung isang communities. Oops. Ayan. Lalagyan nyo lang. Lalagyan. So, papakita ko sa harap. So, okay lang medyo open muna no, habang nilalagyan nyo. Takpan nyo lang ng kamay. Para mamaya pag linose nyo, masiksik yung lupa. Ayan. Lalagyan nyo hanggang sa dulo para mag-ugat hanggang sa dulo. Pag nag-ugat hanggang dyan, o di ikat mo dito, di ba? O di meron ka na namang sa ilalim na tutubo. Nakat ko na to actually kailan lang. Kaya kung pansin nyo, wala pang roots. And yung cuttings nyo is, saan ba? Nandun. So kung bungkalin para ipakita sa inyo, kaso sayang naman. Kasi pag inalis ko yun dun sa paso niya, madi-disturb. Babagal na naman yung paglaki. Kasi magre-recover na naman. Imbis na nagpapalaki na, magre-recover muna. Ayan. So, kuklose na natin siya. Ayan. Pag close na natin, masisiksik na yan. And habang dinidiligan natin to, paunti-unti, didiligan natin every 2 to 3 days. So, pag natutuyo na, masisiksik na rin to. Itong puno niya, mapupunta na lang dyan. So, dagdagan nyo ulit ng ipa. Vlogger. Yan, tali natin dito. Pwede rin tape. Tape ginagamit ko dati. Pansin nyo may tape dito. Kaso rush lang to eh. Sa taas yung tape. Hindi ako na akong kumalik. Yan, talian natin dito. Yan. Yarn. Anong tali natin ngayon na pwede pa ba to? Ayan. Oh, pwede pa yan, kasya pa. Ito naman sa bandang taas, tali din. Tali natin, kahit anong tali, wala namang maling pagtali dyan. Basta matali mo ng mahigpit na hindi bubukas itong nilagay natin sa taas. Pwede na yan. Yan. Kulang ng higpit dito. Higpitan lang natin. Ayan. Pag didiligan natin siya, pag dinidiligan niya natin to, kailangan dito sa taas ha. Kasi kung hindi moist itong taas na part niya, kung dinidiligan niya dito lang, kung dito niyo lang dinidiligan, malamang hindi magugat dito. Kailangan moist itong part na to. Kasi yun din yung condition para tumubo ang ugat. Kailangan na-expose sa moisture yung stem niya. Didiligan natin siya dyan. So yan, hindi recommended na yung dinidilig mo sa stem may abono ha. Dapat sa roots lang to. Pero ngayon lang naman, okay lang yan. For the sake of ano lang, this video lang. Yan. So kulang yung pagkakabasa niya. Basahin nyo lang ng basahin, diligan nyo ng diligan. Pero ako hindi ko nadidiligan kasi baka mamatay na to, basang-basa na to eh. Ayan. Ngayon to, after 1 to 2 months, since transparent to, makikita nyo na dito sa labas yung ugat niya. Lalabas na ganon. Tapos pag nabangga niya na tong lalabas dito, di ba? Mula sa stem niya. Tapos pag nabangga niya na tong plastic na to, magbe-bend down siya pag ganon. Pag marami ng ganon, kita nyo na dito, halos root bound na siya. Pwede nyo nang alisin. 1 to 2 months, pwede na. Tapos, yun nga, after 1 to 2 months, di ba, pwede na. Ang gagawin nyo, ikakat nyo, kagaya nung pinangkat natin dito, di ba? Kakat nyo ulit yung may root sa taas at may root sa baba. Pag nagkabibi naman, ang gagawin nyo, ikakat nyo kasama yung stem. Di ba? Huwag nyo ikat na gano'n. Ikat nyo dito, kasama yung stem dun sa baby. Di ba? Ay hiwalay. Okay, 37 minutes na yung video.
Ano pa bang isi-share ko? Popost ko muna, isipin ko kung ano isi-share ko. Ayan, okay, padaanin lang natin yung tricycle. So ito yung last method ng tuturo ko. Pero hindi ko to nire-recommend na gawin nyo kasi ano to, parang delikado, risky, tapos sobrang bagal lumaki ng halaman. Hindi rin worth it. Unless sobrang dami mong halaman na pwede mo silang i-set aside for 3 months na hindi naman na kumbaga hindi mapapaano yung garden mo, hindi naman papangit yung itsura na nawalan ng halaman, or pag nag-gardening business ka na madami kang halaman na okay lang sa'yo ng mag-stock ng halaman for 3 months. Ganun. So ito parang 2 months or kasi namatay to eh, may mga dahon na to dati, nasunog. Pero buhay pa naman yung stem nila sa loob, tapos tumubo-tubo ulit. So parang magti 3 months na to. Pero kung hindi nasira, 1 to 2 months talaga bago sila maging ganito. Tingnan nyo, ang liliit, 2 buwan, ganyan lang. Hindi ko talaga nare-recommend tong method na to. So ang gagawin mo, pag meron kang halaman na sobrang taas na yung stem niya, kagaya nga nung isa kanina, nung malaki, na binalot natin ng plastic ng soft drinks, pwede mong gawin, ginagawa ko to noon, kakat mo siya parang 2 to 3 nodes. Ang nodes natin ito ang nodes, ayan, ito parang bawat section, itong node, yung bawat bukol, yung mga bukol niya, ako kung basta yung bukol niya na yan yung node. So either 2 to 3 nodes pag malalaki ang halaman, pero ito maliliit lang to eh. Kaya kakat natin siya parang 1.5 inches. So make sure na yung node niya na yan, yung sinasabi ko mga node niya na yan, huwag nyong i-slicein dyan, lalampasan nyo yan, before dyan or after nyan nyo ikakat. Yung tatamaan yun, kasi sayang, bawat node may chance maging bagong halaman. Huwag nyo sisirain yun. So ikakat natin siya dito, mga 1 inch kalaki. Yan. So ito kagaya nung una, may roots, nabubuhay ito, tapos yan. Ito naman walang ugat. Yan. Ito. Mabubuhay din ito. Tapos isa pa. Dito, ayan. Itong mga to mabubuhay. Pati ito. Kaso matagal to mabuhay. So lalagyan natin ng lupa dito. Ayan, 1 to 2 inches din yung taas nito. Tapos ilalagay natin siya dito, any orientation, shoot nyo lang dyan, nakahiga sila, huwag lang masyadong dikit-dikit. Tapos tatakpan din siya 1 to 2 inches. Ayan. Tapos didiligan nyo lang siya pag tuyo. Pag na overwater, pwedeng malusaw yung mga yun, kasi walang pupuntahan yung tubig, wala silang roots, walang stem. Mapupunta lang, ay walang roots, walang leaf, mapupunta lahat sa stem. Pag na overwater, parang mag-expand sila masyado, mamamatay na sila, malulusaw. Pwede din dito, so kukunin natin yon. Sana yung mga tinanim natin dito din, no, sa ganito, sa matigas na mga container, lalagyan natin ng lupa. Ayan, tapos ipapatong din natin dyan. Wait lang. Ayan, pinatong ko na dyan. Tapos tatakbunan ulit natin siya ng lupa. Ito ngayon, yung tatabon natin, kahit ano lang, konti na lang, 1 inch na lang, ganun, 2 centimeters. So ayan, may tumatawag sa akin, sorry. So tinabunan ko siya, no. Ngayon, dahil wala tong butas, pwede nyo rin to gawin mas malaking version sa mga planggana, ganun, planggana or batcha. Ang gagawin nyo ngayon, didiligan nyo siya konti lang. Ayan. Pag diniligan nyo to, dapat walang abono. For example lang to, dapat walang abono. Didiligan natin siya walang abono. Yan, didiligan natin siya walang abono, konti lang, depende sa size ng container nyo. So yan, actually gantong tubig lang, no, enough na yan para dito, kasi medyo basa na din naman na yung lupa natin. Pag tuyong tuyo, pwede nyo dagdagan ng konti, lalagay nyo lang dyan, spread nyo ng konti, okay lang kahit saan.
Then, takpan nyo siya ng plastic. Ang kagandahan nito, pag binalot nyo siya ng plastic, tapos tinalian nyo ulit ng tali, so tatalian nyo dyan or tape para ma-enclose siya, hindi nyo na siya didiligan hanggang sa yung halaman is natatouch niya na ito. Hanggang kunwari ito lumaki na, yung dahon niya nakadikit na dito sa may plastic, saka nyo lang aalisin yung plastic. Pag hindi pa, ganyan lang. Kagandahan nito, never nyo na siyang didiligan. 1 month nyo nang hihintayin hanggang sa lumabas yung dahon niya. Never nyo lang didiligan kasi yung tubig niya sa loob, magmo-moisture, pupunta dito, tapos malalaglag din ulit, papasok sa ilalim. Ganun lang, nag-circulate lang yung tubig niya sa loob. Never nyo na siyang didiligan. Compared, pag dito nyo siya tinanim, every 4 days, 5 days, or since ko konti lang to, siguro every 2 days to matutuyuan agad. Every 2 days nyo siyang didiligan. Diba? So, pag nag-effort kayo ng konti, nilagay nyo siya sa container na matigas na pwede nyo balutin. Siyempre, pag dito, hindi nyo pwedeng balutin to, diba? Ayan, magkakrample yan. Nilagay nyo siya dyan, or sa langgana, or sa batya na medyo maliit, babalutin nyo siya, and hindi nyo na siya didiligan ulit, diba? Mag-evaporate lang yung tubig niya papunta dito sa ilalim ng plastic, tapos malalaglag ulit pasok, parang dinidiligan niya na yung sarili niya. Tapos saka nyo lang siya alisin after 1 or 2 months kung nakadikit na yung dahon dito sa may plastic, diba? So nakatipid ka ng energy sa pagdidilig. Imbis na dilig ka ng dilig araw-araw, lalo kung madami ka. Sa akin yung ganito ko sobrang dami. Ngayon, pupost ko yung video, papakita ko yung mga ginawa kong ganito na experiment ko din. Kung nasabi ko sa inyo, medyo sayang effort, huwag nyo gagawin. Gagawin nyo yung magkakat lang kayo pag may roots. Pag walang roots, yung stem cutting na ginawa ko, huwag nyo gagawin yun. Sa akin lang naman. Ano ko lang yan. Papakita ko sa inyo. Yan, so, hindi ko pala napakita to. So, ito pwede nyo rin itong tanim. Yan. Ano nyo lang dyan. Tusok nyo lang dyan. Yan. Balong kayo nyo. Tusok nyo dyan and yan. Kita ba? Yan. Tanim nyo dyan. Mabubuhay yan. Matagal nga lang. Pwede ding maglagas yung dahon niya. Pero mabubuhay yan. Tapos, papakita ko sa inyo yung mga stem cuttings kasi. Madami sila. Hanggang ngayon, sobrang liliit pa din. Matagal silang lumaki kasi wala silang ugat, wala ding dahon. Yun lang, that's it.